Pero yun, parang this past few days, sobrang init. No? Gusto mo po ba yung init? Oh, nagrereklamo na. Sabay namin i-apply yung birth registration tsaka passport ni Leon and yung renewal din ni Penpen. Pero medyo madami kasi siya, so ihiwalay na lang natin yung discussion ng passport application tsaka ng birth certification. Kailangan may photocopy ka na kasi walang photocopying services doon. So kailangan kompleto na yung documents natin. Actually yun, mas maganda na sabay mo siyang gawin kaysa Aantayin pa yung PSA? Oo, kasi mas nadami ata yung requirements. Nag-apply na kami in person, may mga kinorek, may mga mali pala kami na intindi. Pala. May mali ako na intindi, so may mali. Zero visibility. Hindi ba kita? It's not. Hey guys, welcome back to our channel. So, another good day, mama. Papunta kami ngayon sa school ni Penpen, susundin namin siya. Pero yun, parang this past few days, sobrang init. No? Gusto mo po ba yung init? Oh, nagrereklamo na. Hindi naman sa nagrereklamo. Masarap pa rin sa pakiramdam. Like, mas okay sa akin tong mainit kesa yung sobrang lamig. Pero hindi naman yung kasing init sa Pinas. Oo, ano pa lang naman to, wala pang baka 20 degrees lang to, di ba? Mga 18 to 20 siguro. So today is Friday, May na. May 9, 2025. So another vlog na naman, pero yun, another parang routine na din talaga namin ngayong Friday is susunduin namin si Penpen, tapos sweet day niya, so punta lang kami sa Havinos again. Nagsasawa na ba kayo? Kasi yun, parang paulit-ulit na lang yung buhay namin. Yan, pakita pala namin yung napakagandang weather. Yan oh, grabe yung ulap, sobrang ganda. Yan. Mas na-appreciate, ayun parang Jamaica, no? Na-appreciate yung init? Natin yung, hindi yung init, yung like yung ulap. Oo. Kasi mas kita mo. Oo. Diba kasi ang bababa ng mga bahay. Doon sa Jamaica ganito din. Pero kung doon ka sa downtown, oo, matataas yung building. Yung sa lugar natin, sa Jamaica, di ba parang Hindi. mababa lang yung mga bahay. So, ang sarap tumingin dun. Ang namimiss ko sa Jamaica, yung weather, tapos sobrang lakas ng hangin, pero yung hangin niya warm. Hindi siya malamig. Dito yung hangin sobrang, yung mag-chill ka. Doon, grabe, sobrang lakas. As in, parang si Penpen kayang tangayin. Pero, masarap sa pakiramdam, para kang nasa... Parang probinsya. Oo, yun. Ang sarap, yun yung namimiss ko siguro sa Jamaica, no? Yung weather nila doon. Sobrang sarap ng hangin. Ang sarap lang hapin, ganyan. Kaso, kung boring dito, mas boring doon. Kasi wala talaga kaming super pasyalan. At least dito nakakalabas kami. Lakad-lakad, and then marami din na malapit na kakainan at mga pasyalan. Sige. Yung full bloom tong rose. Oh, wow. Wait. Sana maganda yung kuha ko. Ganda. Saka yung lahat, kung ganyan, ang laki niya, ang lawak niya. Oh, nice. Grabe oh. Mambango pa, ma. Namoy mo? Ayun. So, nag-vlog pala kami for today para sa another informative vlog. Like, kung nanonood kayo ng mga previous vlogs namin, masabi namin na pupunta kami ng Dublin this coming week, and this next weekend pala. This coming Friday, Thursday. Oh, this coming Thursday. Yun. Kasi nagkaroon kami ng schedule para sa application ng mga passport ng mga bata. Kay baby, new registration sa PSA. Saka apply na rin namin siya ng passport
at the same time. And then si Penpen naman magre-renew siya ng passport. Yan. So ang i-discuss lang namin for today is yung birth registration sa embassy, Philippine Embassy. So yun, ewan ko kung nabanggit ko na to in the past or sinagot ko lang sa comment. Si baby ay hindi pa po Irish. Hindi pa po. Hindi pa po. Ay, kasi maging Irish din siya. Oo. Hindi siya automatic Irish yon. Kasi may mga requirements. Hindi siya katulad sa Amerika ganyan na kapag pinanganak, kahit nga undocumented yung mga parents, basta pinanganak sa soil ng US, American citizen agad. So ang requirement is kung ang parents ay hindi citizen, ang bata ay dapat basta nakapag-stay yung parents ng more than 3 years. So unfortunately, pinanganak si baby 2.5 years pa lang kami dito sa Ireland. So technically ano pa siya, Philippine passport pa siya. Pero pag which is okay lang naman. Tapos pag naging citizen na kami, sana i-apply namin sila ng citizenship ni Penpen. So yun, puro Filipino citizen pa rin kaming apat. Sa mga nagtatanong. Sa mga nagtatanong kasi makakala kasi nila Irish si Irish citizen agad si Pogi. Ayun. Yung pala kahapon, di ba nagpa-check up update Okay, para sige, sa update memory ng ni Leon. Nagpa-check up na si Leon sa community nurse. Tapos, bali ang nangyari, in the past kasi yung nurse yung pupunta sa bahay, no? Pero this time kami yung pumunta dun sa center. Which is okay lang. So, malapit lang. So, nakapaglakad-lakad kami. Tapos, ayun, tinignan si Leon. Very detailed nga, no? Yung pag-check sa kanya. Ang tagal na, parang sa oras tayo doon. Tagal, oo. Tsaka walang tao, yun yung maganda. Sobrang konti lang ng tao. Parang nadat na namin doon, 2 lang. So, pangatlo kami. Tapos, ayun, inassess siya, mineasure, yung weight. Yung weight niya is 7.15 kilos. So, nadoble na yung weight niya from pinanganak siya. Tapos, yun, mineasure yung length niya, yung ulo niya. Tinignan kung nakakaupo. Ano pa? Tapos mga interview sa atin kung pati ako in-interview. Kung ano yung progress niya, like nag-i-smile na ba, ganyan. Pati ako, yung as a mother, tinatanong din kung kamusta, naka-feel daw ba ako ng ano ba yan? Yung mga anxiety, mga ganun. Yung sa mental health. May checklist si nurse. Sobrang haba. Tapos may discussion din in preparation for doon sa 6-month milestone niya kapag kakain na siya ng ng solid, kung ano yung mga dapat gawin. Tapos nagbibigay siya ng so yung mga guidelines, ba? Ayun. So okay naman. Maganda naman, parang naman daw siya. Parang in good shape. So baby, on track naman siya sa lahat physically. Oo, sa as expected. So yun. All goods naman. Yun lang. We're so happy sa result. Kaya ayun, sana magtuloy-tuloy. And then maging okay ang lahat. Yun. Yun, hanggang dito na lang muna siguro. Then later, pagka pick up namin kay Penpen, punta tayo ng Havinos for quick coffee kasi even though it's Friday, I still have work. So, yeah, walang work pero pagod. Pagod kay Leon. So, yun. See you later. Bye!
So, hello guys, nandito na kami sa Havinos. Ito si Pen na pick up na namin siya. Pen, say hi. Yan si Mama and Leon. Kapi-kapi lang tayo ngayon. Yan. Sige, so, bali ang nangyari, sabay namin i-apply yung birth registration tsaka passport ni Leon and yung renewal din ni Pen. Pero, medyo madami kasi siya, so ihiwalay na lang natin yung discussion ng passport application tsaka ng birth certification. Ayun, madali lang din naman siya. Medyo bago lang yung process kasi nag-open lang yung di ba, recently lang ba nag-open yung consular sa Dublin. Embassy sa Dublin. So, dati, ang alam ko, sa London talaga nag-a-apply for these documents. Ngayon, pwede na dito sa Dublin. So, mas madali na siya para sa mga Pinoy dito sa Ireland. So, yan, maganda siya. Ang process niya actually, so ginawa ko dito kasi hindi ako makita masyado ng guidelines online kung paano siya i-apply. So, parang ginawa ko na lang, nag-email ako sa consul, sa Dublin PE Consular, kung paano yung process, and then nag-send na sila ng email instruction kung paano yung procedure nila. So basically ito yung mga requirements for reporting ng birth certificate. Yes, thank you. Hi, thank you. Thank you. Pen, ito na yung food mo. Tata natin. Dapat dyan sa tabi mo siya. Ano ba? Lipat mo. It looks yummy. It's creamy veggie with soda bread. Soda bread. Masyado mainit ha. Antayin mo muna lumamig sa food. Okay na ba? Wait lang, wait pa video ako din. Say hi sa vlog. Makain. Dipe din. Blow. Favorite niya yun. Yung soup and bread. So, ito bali yung mga requirements for yung reporting ng birth sa consular. So, yung first one, yung birth certificates ng parents. So, kaming dalawa, ni Papa Mark. And then, yung IRP namin, sinubmit din namin, front and back. And then, yung passport namin, dalawa din ni Papa Mark, marriage certificate, and then yung accomplished report of birth form. Actually, yun lang yung requirement talaga niya for birth registration. Ngayon, nung na-ready ko na yung documents, ni-scan lang namin siya and then in-email namin siya dun sa embassy or sa consular. And then i-review nila yun kung okay na yung mga documentation before ka magpa-schedule ng appointment sa kanila. So kami, nakapagpa-schedule na kami. So ano yun, nag-email ako and then bumalik sila, may pina-edit sila dun sa form na gagawin. So bali ang comment nila initially, yung first na comment nila, eto. So yun, nireview nila yung documents namin and then binalik nila yung form na in-accomplish namin. May pinapa-update sila which is yung place of birth ng father. Parang kung ano parang kailangan kumpleto siya. Kung ano ata yun sa birth certificate, yun din dapat yung ilalagay namin dun sa form. And then same din dun sa place of marriage of the parents. Kung ano din yung nakalagay dun sa marriage certificate, yun din may ilalagay mo dun sa form. So, kailangan exactly the same siya. So, yun yung comment nila. And then, take note lang na hindi pa signed yung form na yun kasi nga for review pa nila yan. And even at thinking dadali namin sa Dublin, hindi pa siya signed. So, yun lang. Bali, yun yung documents. So, then yun yung form na kailangan mong i-ready and submit sa email, through email first, and then i-approve nila. Kapag wala na silang comment, kunyari, na-review na nila, wala nang comments, ayun, approve na nila yon. Once na may go signal na nila, pwede ka na mag-schedule ng appointment. So, yun lang. Medyo matagal yung mga vacant, makahanap ng vacancy sa appointment nila. Like kami, nung March ba be? Or April pa kami
nagpa-appointment. Ang nakuha namin May na. So, medyo matagal yung scheduling. Medyo matagal yung scheduling ng appointment nila. So, yun. Kailangan ng so, upon book appointment or upon yung schedule mo ng appointment, kailangan ng personal appearance and then yung copy ng bless you. Tapos yun, idadali mo lang din yung required documents na minention ko kanina. So, original, kailangan, and then 4 sets of photocopies. Ayun, 4 set plus yung original. And then, ayun, kailangan may photocopy ka na kasi walang photocopying services doon. So, kailangan kompleto na yung documents natin. And then, ang bayad niya is 25 euro. And then, may 5 working days processing time for the birth application report. Ayun, 25 euro lang naman. And then, kung papa-expedite ka, may additional na 10 euro. Yun lang. So, nasa email yung sinend nila sa amin yung email nung checklist, nung mga requirements, pati nung mga forms. So, kung kailangan nyo, i-reach out nyo na lang din kami siguro. Yung yung minention ko, diniscuss yung requirements, yun yung applicable sa amin. Baka kasi, iba-iba din siya per, case to case din siya. Like, kunyari, yung report mo ng birth is more than a year na from the time of birth. May mga additional requirements yun. Or, kunyari, yung parent is, nag-acquire ng Irish citizenship prior to reporting ng birth. May iba din mga requirements yun. So, itong amin is yung applicable lang sa case namin. So, parang medyo basic lang to. So, nag-apply kami less than a year. So, kasi pa lang naman si Leon. Mag-4 months pa lang siya. So, 4 months from the time ng birth niya. So, ito. Yun lang yung basic na mga requirements for the application. Ayun. Yung tanong ko, kung may bayad ba yung pagpapaschedule? Wala naman. Okay. Tapos, Tama ba? Wala naman binayaran. wala. So, yun yung pupuntahan namin next week sa Dublin. Kasi nga naka-appointment na kami for next week. Medyo confusing nga di ba? Yung time. Akala ko gabi. Kasi yun yung pag nag-click ka doon, parang yun yung mag-appear ata sa calendar ng upon booking. Pero, yung oras pala dito yung masusunod. So, 1 p.m. I think 1 p.m. yung appointment namin. So, yun. Check nyo lang din. And yun, depende din talaga kasi yung mga requirements sa situation nyo. Like, I think, kunyari, kung hindi married yung parents, iba din yung requirements mo doon. So, yun. Check nyo din. And then, if may question kayo, pwede namin isend yung guidance naman or yung requirements. Or, pwede rin kayong direct dun sa consular. Ipapulitan natin yung... Yeah. So, yun na. Parang, isasabay natin yung doon. Sorry. Ayun, oo. Yung birth registration sa yung passport. Actually yun, mas maganda na sabay mo siyang gawin kaysa Aantayin pa yung vetting. kasi mas nadami ata yung requirements. Oo. Saka mas ma-effort kung ihiwalay mo pa yung application. So, may option na ganun. pwede siya, Pwede mong sabay na yung application ng passport mo sa time ng application mo ng birth or ng reporting mo ng birth. And then, i-separate na lang namin na discuss siguro yung sa passport application and then yung renewal ng passport ni Penpen kasi medyo mahaba din yun. So, para medyo hiwalay yung process niya. So, yun. Hotel o di? Baka dito. Kasi meron pa tayong May mga oo. So, yun. So, next week yung schedule namin sa Dublin for that. One eternity later. So, yun. Hello guys. Meron lang kaming konting correction dun sa sinabi ni Mama Kare. Regarding requirements. So, sige. Oo, para clear lang kasi nangyari, nung binlag namin yung requirements before, yun yung requirements kasi na check
parang na-pre-evaluate na siya ng embassy ng Philippines dito sa Dublin. Ngayon, nag-apply na kami in person, may mga kinorek, may mga mali pala kami ng intindi. Ako pala. May mali ako na intindi, so may mali dun sa requirements na sinabit namin. So, for the report of birth, ang mali lang naman doon is yung birth certificate ni Leon, hindi namin na-xerox. So, may dala kami original, kaya lang hindi kami nakapag-produce ng 4 copies, no? 5 copies. Yung birth certificate ni Leon ay dito sa local. Yeah, local birth certificate. Local registration. Yung ni-register natin before dito sa Ireland, sa government ng Ireland. So, yun, hindi namin siya na-photocopy kasi medyo nalito ako dun sa requirements. Akala ko, birth certificate ng parents. Pero tama naman pala, birth certificate pala siya ni Leon. Mali lang, medyo lutang ata ako. So, yun, medyo... Pero tinanggap pa rin nila yung birth certificate ng parents. Oo, kinuha pa rin nila yung birth certificate ng parents. Nyo na lang. So, i-ready nyo na lang din. Pero, yun, para sure lang, yun kasi yung namin parang mali namin parang medyo doubtful na kami dun sa requirements. Hindi pa namin siya sure na i-photocopy na lang para nasa safe side kami. So, yun lang. Kung may doubt kayo, mas better na i-ready nyo na lang din yung photocopy para hindi kayo maghanap pa doon ng photocopyhan. So, medyo mahirap siyang hanapin. So, yun lang naman yung kulang. So, 5 photocopies nung birth certificate, yung Irish birth certificate ni Leon, yung hinanap for the report of birth. Other than that, okay naman na. Yun lang talaga yung kulang. Yun lang. Thank you, bye. Sana clear. If may concerns kayo, i-chat nyo lang or i-comment nyo lang. Pero yun, yung lahat ng discuss namin prior to this, yun naman yung hinanap plus yung birth certificate ni Leon, yung photocopy din nun. Okay. Yun lang.